Mga kababayan, dating Pangulong Duterte nagsalita patungkol sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Na stable nga ba talaga ang lagay ng ating bansa ngayon? Panoorin po natin ito hanggang sa huli. There is a fractured governance na bali lang, hindi lang na-sprained. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Oh, we're quite stable. The government is functioning properly. Although there's a lot of noise, that's all it is. It's all just noise. Hindi naniniwala ang isang dating Presidential Legal Counsel na stable ang gobyerno ngayon. Bakit nga ba niya nasabi ito? Sa MJ Mondehar sa report. Oh, we're quite stable. The government is functioning properly. Although there's a lot of noise, that's all it is. It's all just noise. Stable daw ang lagay ng Pilipinas at nagagampanan din ng gobyerno ang tungkulin nito sa mamamayang Pilipino. Yan nga ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panayam ng media kamakailan. Ito'y sa kabila ng kaliwat ka ng hamon sa ekonomiya at lumalalang isyu ng korupsyon sa bansa. Pero ang tila pagkakamaling pahayag nito ni Marcos Jr. binara ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Sabi ng batikang abogado, questionable ang assessment ng presidente. Una-una, kung stable, walang gulo sa politika. Walang nag-aaway ng mga matataas na opisyales. Pangalawa, kung stable ang gobyerno, yung peace and order mo, kontrolado mo. Pangatlo, yung terorismo at saka mga kalaban ng Estado. Ang 20 pesos per kilo na bigas na campaign promise ni Marcos Jr. nung eleksyon, nananatiling pangako hanggang ngayon. Pangapat, yung kabuhayan mo. Kung ang ekonomiya mo maganda, maganda ang kabuhayan. Pero the fact remains, gaya ng mga inilalabas natin sa programang ito at sa iba pang plataforma, nakikita na talagang naghihirap ang taong bayan sa pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin at hindi makontrol yon. So paano mo sasabing stable? Hindi rin pinalusot ni Panelo ang independent foreign policy ni BBM, kaya raw tayo binubuli ng China. Pag dumating ka naman sa foreign policy natin, hindi rin stable. Kaya kita mo ba, tayo binubuli dyan sa West Philippine Sea. Mali ang mga patakaran. May mga ginawa din naman daw si BBM na hindi kapuna-puna. Pero ang mga ito, hakbang na hindi nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino tulad na lamang ng issue sa ICC. Ang tama lang na nakikita ko sa ginagawa ni Presidente Marcos Jr. ay yung kanyang foreign policy pagdating sa ICC, International Criminal Court, na walang jurisdiction. Sa huli, narito naman ang grado ni Panelo sa kasalukuyang Pangulo. By and large, talagang may malaking problema ang ating gobyerno sa ngayon. Ang kaliwat ka ng hamon sa ekonomiya at lumalalang isyu ng korupsyon sa bansa ang patunay na hindi stable ang gobyerno ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ayon yan sa isang political analyst, si Carla Abellana magpapalita. Ikinadismaya ng isang political analyst ang naging pahayag kamakailan ni Pangulong Bongbong Marcos na stable naman daw ang gobyerno ngayon. Sa pahayag kasi ng Pangulo, wala daw gulo sa politika. Walang nag-aaway na mga matataas na opisyales. Pangalawa, stable din daw ang peace and order ng bansa. At pangatlo ay stable din daw yung terorismo at mga kalaban ng Estado. Pero para kay political analyst Professor Maluti Kia, maling-mali para sa isang presidente na sabihing stable ang Pilipinas sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng bansa. Ano magiging stable ang bansa? Ang ating utang ay 15 trillion. Presidenteng magsasabi na stable ang bansa. Nakakalungkot rin daw na sinabi ng Pangulo na ingay lang para sa kanya ang hinaing at problema ng taong bayan, lalo na ang isyu ngayon sa PhilHealth na ordinaryong Pilipino ang nakikinabang. Kung ingay lang yan, bakit hindi niya pinirmahan ng BICAM report? Diba? Yung
titingnan mo yung pag-iisip eh. Nung una, sabi niya, walang problema yung PhilHealth, may pera naman sila, kaya mag-operate. Nakita mo yung prinsipyo doon, hindi doon sa beneficiary. Tapos biglang sinabi, hindi, stable tayo, ingay lang yan. Siguro bumaba siya, tingnan. Kasi ang nakikita natin parati, ang party sa Malacanang, parati nag-host, di ba? Stable. Parang they live in a time warp environment na hindi nila nararamdaman ang Pilipino. Bukod sa problema sa kalusugan ng mga Pilipino, may problema rin na kinakaharap ang bansa sa sektor naman ng edukasyon dahil sa pagtapyas ng Kongreso sa 12 billion pesos na pondo sana para sa computerization program ng Department of Education sa susunod na taon. Nasa saligang batas kasi na ang edukasyon ang numero 1 dapat na magkaroon ng mataas na budget. Tingnan ho nyo yung computerization program, ang kulang na lamang ho ay 2 billion dahil naka-queue na sa implementation. So kung aalisin mo yun, saan mapupunta? Paano mo makukomplete yung computerization? So nakakalungkot yun at saka wala silang respeto. Pagkatapos nilang kausapin si Senator Angara na mag-DepEd Secretary at tutulungan, anong ginawa? Samantala, kinestyon din ni Tikia kung ano nga ba ang papel ng Tingog Party List at kung bakit nangingialam sa trabaho ng DILG na siyang may mandato sa pag-assist sa mga LGU. Hindi ko maintindihan, sila ba ay DILG? Do they represent 5th class and 6th class municipalities? Maganda yung sinasabi nila para daw ma-distribute ang paggagawa ng health facilities. Pero ang tanong ko, you're a party list. 'Di ba? You're a party list. You're not even an advocate for health reform. Sa huli, umaasa naman si Tikia na magiging maayos at magiging stable nga ang kalagayan ng ating bansa para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Sana maayos. Kasi alam mo, 3 taon pa tayo dito sa administrasyon na ito. Kung ganito tayo, laban bawi, at hindi mo paninindigan ang kailangang reform, wala na yan. Yung sinasabing middle income status, wala na yan. Kasi kita mo talaga yung erosion ng budget dahil sa corruption. Yung budget, ano take nyo dyan sa mga ganyang... Well, sa amin sa Armed Forces of the Philippines, because we want to continue to be professional, hindi na po kami nakikialam dun sa mga, for example, yung mga sulat, no? Yung tungkol dun sa budget natin. Because anyway, the President said that he is going to go over the budget. Okay. He promised, in fact, he was supposed to sign the budget into law today. Pero hindi niya ginawa dahil gusto niyang i-review muna. At kung meron siyang kailangan ibalik na mga budget ay gagawin niya. So, we have full trust naman dun sa sistema natin. Sa sistema natin. So it should not be a source of discontent sa mga armed forces, mababang moral, hindi dapat, no? Hindi naman kailangan maging source of discontent or even concern ito. Meaning, of course, we are concerned about the budget, no? But we trust the system. Alright. That is what is important. Sir, sa command conference ba, nagkaroon daw ng loyalty check? Meron bang mga... Wala naman. hindi nagkaroon ng loyalty check, no? What was important in the command conference is that we presented kung ano yung mga naging accomplishments ng AFP all throughout the years, no? Several years. In fact, kinumpare natin yung peak ng New People's Army at 25,200 fighters in the late 80s. Ngayon, 1,000 na lang. So, yun yung present natin kay Presidente. And we presented also our new campaign plan. Yung tawag po natin dun sa campaign plan natin is Tatag Kapuluan. Which encompasses all the operations that we need to do to protect our people and secure the state, secure the land. Kasama na yung WPS, ano? Kasama na yung WPS doon, kasama na yung internal security operations pa rin. Dahil kailangan tuloy-tuloy yung operation natin so that we will ensure that we sustain the gains in our campaign.
Sir, sorry, just arrived. Ria Fernandez, TV5. Tanungin ko na lang din ulit. Yung sa budget cut na nabanggit po ni Senator Jaime Marcos, what's the stand of AFP there? Alam nyo, again, because the AFP is a professional organization, we try to keep ourselves out of that, no? Because we trust in the system. At sabi nga ng ating Pangulo is that instead of signing it today, December 20, he will go over the budget at kung meron siyang kailangan baguhin ay babaguhin po niya. And we trust the President with his powers, with his veto powers. Sa command of CS, nabanggit ni Pangulo na yun nga, isa sa pag-aaralan na yung budget for the AFP. Walang nabanggit po na gano'n. In fact, he just gave us his guidance kung ano yung kailangan pa namin gawin. No? So that lalo natin maprotektahan yung ating bansa. What was the guidance of the President? Well, to look into cybersecurity, no? Dahil this is becoming a bigger threat to our country. So, dahil medyo pinapalakas natin yung ating cybersecurity, so he asked the AFP to also look into protecting not just the AFP but the entire country when it comes to cybersecurity. Thank you, sir. Even political happenings lately, hindi natala kayong command conference? Wala, hindi natalakay yun, wala, nothing political. Very professional yung naging command conference natin ngayong hapon na ito. May circulating online para mga dating sundalo calling for the resignation of Speaker Romualdez. Hindi ko nabasa eh. I'm sorry, hindi ko nabasa. Pero then again, hindi dapat makialam. Hindi dapat makialam ang armed forces at hindi rin dapat maapektuhan, no, ang mga tao natin, yung ating mga sundalo at ating kawan. So, yan po mga kababayan. Ano po masasabi nyo dito sa video ito? Mag-comment lang po at mag-like, share sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.